ikaw lang ang mamahalin. Kamusta na ho siya, Dok? Wala naman ako nakitang diferensya. Kailangan niya lang siguro magpahinga. Does he need to take medication, Doc? Well, it's fatigue, obviously. Lubos siyang napagod. Kailangan niya ng maraming liquids for the next few days. Siguro, bukas lang malakas na uli siya. Maraming salamat po, Doktor. Nawala ng tuluyan ng pag-aalala namin. Mukha namang malusog ang batang ito. So you don't have to worry. Considering na nababadya sa laot ng buong magdamag. Mabuti na lang hindi siya nagkasakit, Dok. Paano? Marami pa akong pupuntahan. Mauna na po ako. Ay, sige. Sige. Ihahatid po kayo sa labas. Beatrice. Tama na yan. Halika, matulog na tayo. Hindi ako makatulog. At kung inaantok man ako, ayoko matulog. I just feel that there's something going on. And if there's anything going on, is that your son is hiding from us. From you. Ayaw niya muna magpakita sa atin. Hindi mo ba yung maintindihan? Ang alin ang hindi ko maintindihan? Na wala kang malasakit sa anak mo? Beatrice, don't you dare accuse me of not being concerned for our son. Anak ko si Charles. Siyempre nag-aalala din ako. Then, we have to exert more effort sa paghahanap kay Charles. Ang lakas ng kutob ko na binibilog ng babae niya ng ulo ng anak ko. Kaya ayaw niya nang bumalik sa atin. And you wonder kung bakit tayo nilayasan ni Charles. Pakinggan mo na lang ang sarili mo. Yan ang dahilan kung bakit ayaw nang bumalik ni Charles sa atin. Kala ko kung natalo ka na. Mano, pag sinabi ko sa'yo, babalik ako. Hindi ko kaya paghintayin ka, no? Mahal yata kita. Kaya gusto ko palagi tayo magkasama. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. Ayun ka na naman eh. Dinadramahan mo na naman ako ng mga corny mong linya. Babe? Ba't ganun? Kung magsalita ka, para ka namang mawawala eh. Ha, babe? Hindi ako mawawala sa'yo. Kahit na alam kong malayo ako sa'yo, alam ko palagi ako nandyan sa puso mo. At ikaw sa akin. Basta mo nang ulitin yun na bigla-bigla ka na lang mawawala. Pinakaba mo ko eh. Ha? Ako naman, baby. Kaya kakayanin kapag nawala ka. Yun nga lang, maisip ko palang na mawawala ka. Parang mamamatay na ako eh. Paano pa kaya kung totoo na? Araw-araw, ang sarap ng pagkain dito, no? Kala mo ba lagi merong handaan? Masanay na kayo dahil araw-araw ito nang kakainin natin. Ako nga, sinimulan ko ng ibaon sa limot yung mga araw na nagtsatsaga tayo sa mga maruming pagkain kanto. Pero nakakatakot masanay eh.
Nakakatakot isipin na pagdating ng araw, mawawalang lahat ito sa atin. Tunay mo ring anak si Mark. And I have legal papers to prove it. That's the point. You see? Si Mark kailangan ng legal papers just to prove na Puentebella siya. Si Carissa dugo ko. Anak, hindi ka ba natatakot? Mamu, huwag na kayo matakot. Dahil isa na akong Fuentebella ngayon. Alam niyo, Nay, ang saya-saya ko nakabalik na si Charles. Akala ko talaga mawawala na siya sa akin eh. Eh, kitang-kita naman yung pagbabago mo eh. Kahapon lang, hindi kita makausap ng maayos. Laging nakakunot siyang Talaga, noo mo. Nay. Ay, naku. Salamat naman sa Diyos at bumalik ka na sa dati mong sigla. Basta't alam ko kung nasa maayos ang kalagayan ni Charles, payapa na ho ang loob ko nun, Nay. Ngayon pare, alam mo na siguro kung anong dahilan. Kapag di ko masabi kay Catherine, may sakit ako. Hindi ko siya kayang saktan, pare. Ewan ko ba, Charles? Kahit ako naguguluhan eh. But don't you think you're being unfair? Pag di mo sinabi sa kanya na may sakit ka? Mas lalong unfair kung sasabihin mo sa kanya. Nagtaning na buhay ko. Nay? Paano kaya kapag nawala sa akin si Charles, ano? Naku, naiisip ko pala, alam ko nang hindi ko kakayanin. Anak, mahal ka ni Charles. Hinding-hindi ka niya iiwan. Sana nga po, Nay. Sana. Lagi kayong ipagdarasal. Sana, hindi na kami magkahiwalay. Sana, wala na akong sakit. Sana, may gamot sa cancer. Pare, ang bigat na dinadala ko. Alam mo, isa lang naman ang paraan para gumaan ang loob mo, Charles eh. Ba't di mo sabihin kay Cathy na may sakit ka? Para mapagandaan yung pagkawala mo. Para ano? Para sirain ng mga oras na natitira sa amin ni Catherine. Pare, mahal ko si Catherine. Ang gusto ko, palaging maalala niya yung masasayang oras na magkasama kami. Yun lang maiiwan ko kay Catherine. Ang mga alaala ng pagpamahalan namin dalawa. I see, you've settled in. Mukhang atong na ka na sa bahay namin, ah. Mark, bahay natin. Baka nakakalimutan mo magkapatid tayo. Magkapatid? Para kay Daddy siguro. But if you're gonna ask me, you're nothing but a boarder in this house. Yun lang ang tingin ko sa'yo. Hindi tayo magkadugo. Yun ang nararamdaman ko. Otherwise, I wouldn't feel so dirty around. Galing mo, ah. Parang gusto kong pumalakpak. Natumbok mo kasi yung gusto kong sabihin. Hindi talaga tayo magkadugo. You're crazy. What are you trying to say? Na nagsisinungaling ka na hindi ka talaga anak ni Daddy? Sabihin na lang natin ganito. Baka ako pang may mas karapatan sa pamamahay na to. Ngarit. Ano ibig mo sabihin? What are you trying to insinuate? Teka lang ha. Ano kaya yung linya na madalas gamitin sa pelikula? Alam ko na. It's for me to know and for you to find out. I can't stand her! Hindi kami pwedeng tumira sa iisang bahay ng bastardo mo!
Bakit mo ba inaaks yung energy mo na mapalayas dito si Clarissa? Why don't you give her a chance? Malay mo, Bert. You'll be happy, I'll be happy. Eh sa talingin mo, bastardo mo siya eh. I can't lie and I can't pretend to be happy living in the same house with her. Ako, tingnan mo yung attitude mo. Alam mo ng anak ko si Clarissa, nagpupumilit ka pa rin. Support her if you want. Bigyan mo siya ng pera. Kung gusto mo, ako pa ang nagastos para sa kanya. But get her out of my house. Dahil hindi siya napabagay sa mansyong to. Bakit ang hirap mo ba umintindi? Kung nasan ako, nandun si Clarissa. Ay nako, Jessica. Do you think you've caused enough trouble? Kuya naman, pag nagsalita ka, para naman akong troublemaker. Jess, dahil sa sobrang paghihimasok mo sa buhay nila, napaghiwalay mo si Jepoy. And, what's her name again? Clarissa. Ah, yes, Clarissa. Clarissa? Yun din ang pangalan ng anak ko. Clarissa. Nasaan na kaya siya ngayon? Aling Dilian, magpahinga na po muna kayo. Di ba dapat nagsisesta na kayo ngayon? Sabi nga ni Doc, masungit. Pagkatapos yung uminom ng gamot, magpahinga na kayo. Oo nga. Ang sungit-sungit niya. Hindi katulad mo, para kang anghel. Ikaw nga ang anghel de la guardia ko eh. Alam mo, ang ganda mo. Di ba ikaw ang anak ko? Pasensya ka na, ha? Kasi iniwanan kita. Pero simula ngayon, hindi na tayo magkakaiwalay. O, doktor ka? Siguro, anghel ka, di ba? See, Kuya, even your patient thinks I'm an angel. Ay, nako. I have to go back to Jepoy. Kasi kahit paano, gusto ko makipag-ayos na sa kanila ni Clarissa. After all, ako naman na may kasalanan kung bakit sila naghiwalay, di ba? Kailangan ko na talaga gumawa ng tama. Should I believe you? Kuya naman, I'm your sister. That's reason enough. Please believe me when I say, this time, I'm really, really serious na makipagbatikan na Jepoy and Clarissa. Okay? Bye, Kuya. Sige po. Ano? Nagbibiro ka ba? Paano kayo naging magkapatid yung pokpok na Clarissa na yan? Simple lang. Mahilig din pala sa pokpok ang tatay ko. Kaya ayun, nagkaanak siya sa isang pokpok bago siya ikinasal sa mami ko. Eh, bakit naman ngayon mo lang nalaman yan? Well, apparently, patagal lang nawawala at hinahanap ng daddy ko yung Clarissa niya. Eh, sinuwerte nga lang, nang ma-aksidente ni daddy ang Clarissa niya, nakilala niya kaagad. I think it has something to do with dun sa kwintas na lagi niyang suot. Binigay daw yun ni daddy nung bata pa siya. Nakakatuwa rin pala. No? Ang swerte pala. Nakasabit lang sa leeg. May lakad ka ba, anak? Ayan. Ano? Bagay ba, Mamo? Saan ka mapupunta? Mamo, huwag nyo nang isipin. Naku, alam nyo, anak nyo ngayon may sariling driver, oh. Tapos may sarili pang sasakyan. Huwag nyo nang isipin kung paano ako makakauwi. Okay na yun. Yun na naman ang pakay mo, Aber. Sabihin na lang natin na panahon na para sumilip ako sa nakaraan. Panahon na para makilala nila kung sino ang bagong Clarissa. Panahon na para maningin. Aling Dilian, promise niyo sa akin, pagkatapos natin mamasyal dito, magpapahinga na kayo. Sige, promise. Nakakatawa. Parang tatay kita kasi inaalagaan mo ko eh. Di ba dapat ako ang nanay, ako ang dapat nag-aalaga? Ruel! Si Maylin! Si Clarissa!
Si Maylin yan at saka si Clarissa, mga anak ko yan, no? Aling yan, baka kamukha lang ko sila ng mga anak nyo. Kita nyo, kasama ng mami nila. Hindi, Ruel. Si Maylin yan at saka si Clarissa. Yung malaki, si Maylin, yung panganay. Alam mo, ang tatay nun, si Ferdinand. Mabait yun, huwapo, tsaka mayaman. Yung maliit naman, yun si Clarissa. Ang tatay niya, si Ruben. Basagulero yun tsaka lasenggo. Hindi na kami magkikita. Kasi nagkahiwa-hiwalay kami. Iniwan ko kasi sila Hindi niyo po kasalanan ng mangyari. Nagkahiwalay kayo, hindi niyo po sinasadya. Hindi. Kasalanan ko. Clarissa? Naging masama ba akong ina? Amo, ano bang pinagsasabi niyo? Mamo, lahat ng ginagawa ko para sa inyo dahil gusto kong suklian lahat ng kabutihang binigay niyo sa akin. Napakabuti niyo yung ina sa akin. Anak, bakit hindi mo na lang kalimutan ng lahat? Bakit kailangan indahin mo ang galit mo sa ibang tao na gumawa ng hindi maganda sa iyo? Ano pa ba gusto mo? Makuha mo na lahat ng gusto mo, di ba? Kalimutan mo na ang pag-iganti. Mama, wala naman akong balak maghiganti. Gusto ko lang turuan ng leksyon lahat ng taong umapi sa atin noon. Di ka ba natatakot? May balang araw, ikaw masaktan. Sanay naman ako sa sakit Hindi ako makipagsapalaran ba ako lang ang gusto ko. Ngayong unti-unti nang nabubuo ang minimithi ko, ba't pa ako titigil? Kailangan nating abutin lahat ng pangarap natin ng gabi. Charles. Parang sakit. Ano, pare? Kaya mo? Parang gamot ko. Pare, okay ka lang. Charles, kaya mo ba? Pare. Okay lang. Pare, salamat Nga pala. Bago ko umalis, huwag mo kalimutan din yung reseta ko ubus kasi yung gamot ko Ito yung reseta ko. And I need more of this. More pain shots. Ano? Nag-morphine ka? Oo, pare. Para mabilis mawala yung sakit. Pare, kaya mo ba? Ng Diyos. Ang gagawin niyo lang ay hindi! Makipagbulahan, hindi niyo mapamakuha! Hoy!
Ano pinag-chismisan nyo? Nakikinig ba kayo sa akin? Hi, Gina. Kamusta ang buhay, Pokpok?